So, interested kang magkaroon ng fried chicken mobile cart? Negosyo na pwedeng magpalipat-lipat ng pwesto, walang binabayarang renta, at negosyong may matatawag kang asset, at may siguradong market or customers. Lalo na, ang offer natin ay Unli Rice, Unli Gravy, at Unli Sabaw. A business na kayang mag-generate ng 157,840 net profit per branch at negosyong madaling simulan kasi provided na lahat ng kailangan para mag-ooperate ka na lang. Kung yan ang mga gusto mong malaman, in the next few minutes, ituturo ko sa iyo kung paano mo ito magagawa at masisimulan at magaya yung resulta na nagagawa namin for operating mobile cart business for the last 5 years. Ako nga pala si Ray. Marahil, nakita mo na yung ilang video kung paano ako nag-ooperate ng mobile cart negosyo. Kahit CPA ako by profession at dating OFW sa Dubai na maganda naman ang sweldo, mas pinili ko pa rin na magsimula ng negosyo. Siguro, dahil gaya ng marami, gusto ko lang din naman ng more time, more choices, at more freedom to enjoy life. Pagod kasi talaga ako dati lagi sa trabaho. Kahit sa office, bigla na lang ako nakakatulog. Mataas nga ang sweldo, malaki rin naman ang mga gastusin. At feeling ko, nabubuhay na lang ba ako para magtrabaho? Madalas akong mapatanong sa sarili ko, kailangan ko ba talaga isacrifice na hindi makasama ang mga mahal ko para lang kumita ng malaki? Yung tipong kapag may magkakasakit, lagi na lang bang problema ang pera? Hindi ba ako makakapag-travel sa magandang lugar kasi sakto lang ang budget para mabuhay? Kaya naman right now, I can say na ang pagnenegosyo ang best decision na nagawa ko sa buhay ko. Kasi ngayon, nakapag-for good na ako sa Pilipinas. May sarili na ring bahay at sasakyan, nakapag-invest na rin sa mga paupahan. At kahit papano, nakapag-travel na rin ako sa iba't ibang bansa. Na-feature at nabida na rin ang mobile cart story ko sa national TV and radio. At consistently earning 6-figure net income per mobile cart branch. Ngayon, balik tayo sa mobile cart topic. Bigyan kita ng konting background kung paano ba kami nagsimula. Tinamaan noon ng pandemic ang 4 na traditional milk tea shop ng aking wife noong 2020. Dahil sa mga quarantine, napilitan siyang ipasara lahat ng ito. Na forfeit yung mga advance, rent at deposit. Gumastos pa siya ng malaki para i-dismantle at i-restore yung mga commercial space na inupahan niya. Dahil yun ang sabi sa contract. In short, hindi niya nabawi ang puhunan na noon ay galing lang sa kanyang utang. Pero kahit papano, pampalubag loob, naiuwi niya naman yung mga equipments and supplies niya. Kaya naisip niya na magtinda na lang ng milk tea sa bahay. At naging maganda naman yung resulta. Nakaka 150 cups siya per day. Dahil na rin marami yung nagpapadeliver. One time nung nag-deliver siya, gamit ang sasakyan na Toyota Wigo, pagbaba niya ng bintana at pagkaabot ng order ng milk tea sa isang customer, may mga lumapit na tao sa kanya at nagtanong kung may milk tea ba siya na nakaredy na pwedeng bilhin agad. Nag-crave daw kasi sila sa milk tea at favorite daw nila ito. At doon siya napaisip, what if kaya kong maggawa ng milk tea sa loob ng sasakyan? At doon na nag-start ang idea na mobile milk tea and coffee business. At nag-partner nga kaming dalawa para simulan ito. Fast forward today, 5 taon nang nagbibigay sa amin ng sustainable income ang business namin. We are able to earn 6-figure of net income per branch. At marami na rin natulungang franchises na kumita ngayon gaya namin. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. At akala ko, yun na ang lahat. Pero may matinding plano pa pala si Lord. Dahil nung year 2024, nagkaroon kami ng kakaibang idea. Naisip ko, what if food or pagkain naman? Sinabi ko kay Mrs., baka mas malakas ang benta kapag pagkain ang i-offer natin. At napaisip ako, ano ba yung pinakapatok at mabentang food mula noon hanggang ngayon at hanggang sa future? Food na favorite ng masa, mapabata man o matanda. At doon pumasok ang idea na chicken meal, Unli Rice, Unli Gravy, at Unli Sabaw. And Chicks ni Lods was born. Excited ako sa idea, pero ang lakas ng kabog sa puso ko. Kinakabahan ako. Kasi alam kong magsisimula na naman kami sa umpisa.
At nag-flashback bigla sa akin yung mga moments nung unang taon namin sa mobile cart negosyo. Yung mga challenges namin, like challenge sa suppliers, lalo na baguhan lang kami noon 5 years ago. Sobrang hirap maghanap ng reliable fabricator para ma-build yung mobile cart at kailangan mag-trial and error. Sobrang gastos ng stage na yon. Dati pa, hindi namin alam yung mga tamang diskarte sa kalsada. Hirap kami sa paghanap ng pwesto. Nangangapa kami kung saan ba talaga malakas. At after mag-flashback lahat ng ito, gusto ko na lang ibaon sa hukay yung idea ko na yon. Iniisip ko, wag na lang siguro. 6 figures per month income naman na kami sa existing mobile cart business. Ayoko na ulit pagdaanan yung pagsisimula. Pero nagdasal ako that time dahil confused ako. Gusto kong humingi ng wisdom. At naalala ko bigla na, teka, hindi nga pala ako magsisimula from the scratch. Going 5 years na nga pala ako sa mobile cart negosyo. At meron na akong solid foundation, connection, and relationship sa mga top suppliers ngayon. Solid and proven na rin yung fabrication ng company namin na hinulma na ng napakaraming taon. At teka, kabisado ko na rin nga pala ngayon ang tamang diskarte sa kalsada para tuloy-tuloy ang benta. Dahil alam ko na rin yung mga best spots to achieve consistent high sales. At dahil dyan, sa mga na-realize ko, nabuhayan ako bigla ng loob. At sinabi ko sa sarili ko, kailangan ko lang palang i-duplicate yung experiences and learnings na nakuha ko from the last 5 years. From drinks to food. Pero mobile cart concept pa rin. Pinush na namin nung 2024 yung idea. Tahimik lang muna. Gusto namin makita ang potensyal kung kaya bang maulit yung magic o mas higitan pa. And fast forward ngayong 2025, nagulat ako sa results. Hindi ako makapaniwala na ganito kalakas. Consistent ang pila. Sold out halos araw-araw. Mas matindi pa sa mobile coffee at milk tea business namin. At ready na para sa maramihang branches nationwide. At ngayon, ituturo ko sa iyo yung exact lessons na natutunan namin over the last 5 years of running mobile cart business. Lesson number 1. Maganda yung simple pero madaling i-market at mataas ang profitability. Pag-usapan muna natin yung profitability. Marami rin akong business failures na naranasan sa buhay ko. At isa sa madalas na reason ay mababa ang gross profit margin sa mga nagiging product or services ko. Natutunan ko na hindi pala dapat bababa ng 35% ang gross profit margin mo. So paano nga ba kumpitin yung gross profit margin mo? Ito yung percentage ng gross profit mo sa selling price. For example, sa mobile fried chicken natin, ang SRP ng one-piece chicken meal ay 69 pesos. Ang puhunan para makagawa ng isang one-pieces chicken meal ay 40 pesos. So 69 pesos na SRP minus 40 pesos na cost, meron kang 29 pesos na gross profit. Yung 29 pesos na gross profit, i-divide mo by 69 pesos na SRP, meron kang 42%. Ibig sabihin, 42% ang gross profit margin mo. So, pasok yan sa criteria natin. Sa chicken meal naman, na 2 pieces chicken neck, only rice, only gravy at sabaw, which is bestseller at patok sa mga estudyante, ang SRP natin ay 39 pesos. Ang cost naman ay 25 pesos. So, meron tayong gross profit na 14 pesos. And 35% gross profit margin. Pasok pa rin sa criteria natin. Magandang numbers yung mga yan for business. Lalo na, panalo tayo sa volume or number ng orders natin. Pangalawang bagay ay yung simplicity. Dahil mobile cart tayo, isa sa mga sinigurado namin ay simple at easy lang i-prepare ang mga products natin. Pabilisan kasi ang labanan. Hindi dapat komplikado gawin, 1 minuto lang, kaya agad i-serve ang orders ng customers natin. Mabilis, pero quality pa rin ang food at service. Kasi may proven system at standard na sinusunod na tested na namin. Mga bagay na natutunan namin over the last 5 years. Ang maganda pa, hindi na rin natin kailangan ng electricity to operate. Solar powered tayo, kaya maliwanag at attractive pa rin kahit sa gabi. Kapag nabasa mo ang buong operation manual natin, ma-appreciate mo na napakadali lang pala ng operation natin. Madali, pero effective at efficient. Kaya tuwing peak hours gaya ng lunch and dinner, kahit sunod-sunod ang bumibili,
at marami ang pumipila para mag-order at kahit isa lang ang staff namin, nakaka-generate pa rin kami ng 10K to 15,000 gross sales daily. Malaking bagay na mabilis tayong makapag-serve sa mga customers natin nang hindi naaapektuhan ang quality. Vision kasi namin to elevate the image of street vending dito sa Pilipinas. Gusto kong baguhin yung tingin sa mga street vendor. Di ba kadalasan pag narinig na street vendor, iniisip agad ng mga tao, marumi yan, cheap yan, putyo-putyo lang yung cart niyan, hindi masarap dyan. Ayan yung mga bagay o mindset na gusto kong baguhin. Gusto kong tumaas ang tingin ng mga tao sa street vendor or mobile cart operator na kahit nasa kalsada lang tayo, malinis pa rin dahil may standard na sinusunod. Dignified kasi maganda at attractive ang cart. Mataas ang benta kasi kahit street vendor, marunong sa marketing, gaya ng Facebook ads at content creation, na kasama sa strategy at marketing system natin. Gaya nito, dahil sa isa sa mga proven marketing tactics natin, kahit bagong TikTok account pa lang at 6 videos pa lang, trending at naka 100k views agad. Kaya sold out araw-araw. More about this sa lesson number 3 natin. Pangatlong bagay sa lesson number 1 natin ay marketability. Kasi isipin mo to, kahit ang taas ng profitability mo at sobrang simple ng process mo, kung wala namang market ang binebenta mo, sayang lang ang time at effort mo. Kaya pinili natin ay yung product na may existing market na. Tigilan na nga natin yung idea na mag-isip tayo ng bago or dapat kakaiba. I-tap mo yung existing product na may existing market na. Yung may existing data at case study, gaya ng fried chicken, unli rice, unli sabaw, at unli gravy pa. Patok na patok to sa panlasang Pinoy. Bata, matanda, estudyante man, o worker, lahat talaga mahilig sa fried chicken. According nga sa isang market case study na kinandak ng GrabFood at na-post sa Philstar.com, umaabot ng 55,000 ang daily average sa mga fried chicken meal. Fried chicken is the most ordered food by Filipinos. Love na love talaga nating mga Pinoy ang mga fried chicken. Kaya naman sobrang successful ng Jollibee at mga fast food restaurant na nag-o-offer ng fried chicken. Sabi pa sa isang market case study, Filipinos consume 16.6 million metric tons of rice per year. Only rice remains the center of every Filipino meal. Because rice is life, sabi nga natin mga Pinoy. Diba? Ayan ang motto natin. So, pagdating sa marketability, lahat ng data ay supporting sa concept natin na fried chicken, only rice, only gravy, at only sabaw pa. Lesson number 2, split testing of best spots in your area until your target net profit is hit. Madalas na reason kaya maraming business ang nagfe-fail agad at hindi nagiging sustainable ay dahil sa mahal na renta. Marahil narinig mo na rin sa isang kakilala mo ang mga salitang, sa renta lang napunta yung kinita namin. Plus pa yung mga common reasons na, number 1, biglang na-realize na hindi pala kaya ang renta after magnegosyo. Pangalawa, nasayang yung advance rent payment at deposit gaya ni Mrs. dati. At pangatlo, hindi na na-recover ang cost of renovation na malaking gastos din. Pang-apat, gagastos pa ng malaki para ma-restore yung inupahan. At panglima, hindi basta-basta makalipat ng pwesto dahil napako na sa rent contract. Kaya naman, nagustuhan talaga namin at nang marami ang mobile cart business. Ang sarap na kaya palang mag-business na walang rent na binabayaran. Yung hindi mo kailangan mapako sa isang pwesto kung mahina. At pwede kang magpalipat-lipat ng pwesto hanggang ma-hit yung target sales mo. Imagine, umaga hanggang tanghali, nasa tapat ka ng high school or universities na maraming estudyante. Maraming bibili sa'yo ng mga suki mong customers kasi favorite at naging part na ng buhay nila yung fried chicken, only rice, only gravy at sabaw natin. Sa hapon at gabi naman, lilipat ka naman sa mga food park or spots na maraming nagfo-food trip. Nagsiset up din kami ng tables and chairs para may dining experience pa rin sa kalsada. At meron din tayong built-in kainan sa mismong mobile cart natin kung saan sila pwedeng kumain. Attractive tayo sa kalsada dahil sa kulay ng branding natin. At meron din tayong drive-thru tarp signage para ma-attract yung mga motoristang gutom na at gusto ng sulit na pagkain, kagaya ng mga rider ng Grab at Lalamove. Strategic din yung pricing natin. Ang sikreto kaya nakaka-attract din tayo ng maraming customer ay dahil sa signage natin na only rice,
Anli Sabaw, at Anli Gravy. Price starts at 39 pesos. Imagine, pag nabasa yan ng mga tao, makukuha talaga yung atensyon nila. Sino ba naman ang aayaw sa 39 pesos lang? Pero Anli Rice, Anli Sabaw, at Anli Gravy pa. Itong tig 39 pesos natin ay ang ating chicken neck meal. 2 pieces chicken neck, Anli Rice, Anli Gravy, at Anli Sabaw pa. Pero ang madalas naman na na-order sa atin ay yung 69 pesos meal natin or yung Chicks ni Lods meal. Meron silang 1 piece big chicken na thigh or leg part, Anli Rice, Anli Gravy, at Anli Sabaw din. Maybe, nagtataka ka, bakit ang mura naman ng presyo natin? Ang sagot dyan ay wala kasi tayong rent na binabayaran. Kaya kahit mababa ang price natin, sobrang profitable pa rin tayo. Lalo na, volume ang orders natin lagi. Part din ng business model natin ay mag-cater sa mga events at magpwesto sa mga fiesta, paliga, at kapag Burmas naman, pumupwesto tayo sa mga matataong food park. Based sa average performance sa mga pwesto natin, mula umaga hanggang gabi, kayang makabenta ng 200 chicken meal per day. Assuming sa 200 orders natin, 50 orders are 39 pesos meal, yung 100 orders naman ay 69 pesos meal, at 50 orders naman ay 2 pieces chicken natin na tig 135 mil. That's a total sales of 15,600 per day. Ang cost of sales or puhunan mo dyan ay hindi tataas in average ng 62%. Ibig sabihin, sa arawan mong benta, ang total cost of sales or puhunan ay 9,672. Ayan ang food cost mo. Ibig sabihin, may gross profit ka na 15,600 sales minus 9,672 at total gross profit of 5,928. Kapag tinotal mo in 30 days, may gross profit ka na 177,840. At i-minus natin yung mga monthly operational expense. Una, rent, zero dahil wala tayong binabayarang renta. Pangalawa, electricity and water, 1,000 pesos na ginagastos sa bahay nyo kung saan nagpe-prepare. Fuel expense na 1,500 pesos. Maintenance, 1,000 pesos. Nag-allocate na rin tayo para dyan. Salary expenses para sa tao mo, 15,000 pesos at other expense na 1,500. Pag tinotal mo lahat ng operational expense mo, aabot yan ng 20,000 pesos. So monthly gross profit na 177,840 minus operational expense na 20,000, meron kang total net profit na 157,840. Kaya sobrang naging blessing sa amin ang mobile cart business. And we want to share this concept sa mga gustong magsimula sa lugar nila. Ang 157,840 na net profit ay malaking halaga na, lalo na sa napakalaking gastusin sa panahon ngayon. Pero let's say, mas maging conservative pa tayo. Sabihin na lang natin, kalahati lang ng performance namin ang magawa mo. Meron ka pa ring 78,920 na net profit in 1 month. Hindi pa rin masama yan ha. Sweldo na nga yan ng mga executive or manager sa corporate world. Pero sabihin na lang natin, kalahati pa niyan ang maging performance mo. Like, sa gabi, 6 p.m. to 9 p.m. ka lang nag-ooperate. That's a net profit pa rin of 39,460. Kumita ka pa rin. At ang mahalaga ay hindi nalugi. Pero, let's imagine the brighter side. Sinipagan mo talaga at sineryoso, and instead of 200 orders per day na nagagawa namin, ay nagawa mong maka 300 orders average per day. That's a monthly net profit of 250,000. Game changer talaga ang pagsisimula ng negosyo. Kaya naman, the rich are getting richer dahil sa laki ng potential na pwedeng kitain sa business. At naniniwala ko, basta may pangarap, kayang maging masipag. At ang magandang magagawa natin ay ilaan yung sipag sa mga ganitong klaseng negosyo na alam natin na malaki ang matutulong para sa financial life natin. For yourself, for your family, and for your future. Lesson number 3. I-maximize mo ang social media to increase sales and create community of loyal customers. Sabi nga ni Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Sa panahon natin ngayon, napakadali nang mag-advertise at market dahil sa social media. Kung dati, napakataas ng barrier para makapag-market, napakamahal magpa-advertise sa mga radyo, lalo na sa TV.
Pero with the use of technology na meron tayo ngayon, kaya na natin na magawa, na maipakita yung offer natin na fried chicken, unli rice at unli gravy at unli sabaw at mismong mobile cart natin sa mga taong nasa city kung saan tayo nakapwesto. At kaya nating matarget yung mga taong mahilig sa pagkain. Magagawa natin yan gamit ang tinatawag na laser targeting strategy through Facebook ads. At isa pa na sobrang gandang strategy ngayon to boost your sales ay yung paggawa ng mga reels about your business. These past few months, nag-publish nga ako ng mga reels kung saan pinapakita ko yung mga behind the scene, kung paano nag-ooperate yung mobile cart. At nagulat ako at di ko inakalang may mga videos agad ako na umabot ng hundreds of thousands of views. At ang kagandahan, marami sa mga viewers ay mga taga dito rin sa lugar namin sa Pampanga. Kaya grabe yung tinaas ng sales namin. Dumating nga yung point na hinahanap na talaga yung pwesto namin at marami ang bumibili. Hanggang sa nakabuo na kami ng mga community of loyal customers or yung mga tinatawag nating suki. Imagine this, you can also do that pag nagsimula ka na ng mobile cart business. Sobrang ganda ng strategy na to. Kaya naman, nag-record ako ng isang masterclass kung saan nilagay ko ang step-by-step strategy kung paano mag-create ng effective at trending reels for business. I call it Trending Reels Masterclass. At mamaya, malalaman mo kung paano mo ito maa-access. Pag natutunan mo yung sistema at strategy dito, sure na hindi ka na mawawala ng customers. Sisikat ka sa lugar nyo dahil susundin mo yung ituturo namin pagdating sa content creation at social media posting. Kaya madali mo nang mahihit ang target sales mo per day and we have 29 different proven marketing strategies na matututunan mo rin. And we call them guerrilla marketing strategies. Sobrang thankful ako sa 3 lessons na na-discover mo ngayon dahil nagkaroon kami ng sustainable income sa tulong ng mobile cart. Mobile cart na rin ang nagfa-fund para makapag-travel kami sa iba't ibang bansa. Nakakapag-invest na rin kami sa stocks at real estate gaya ng mga paupahan at Airbnb. At higit sa lahat, may freedom na rin. Enjoy my time with my family. Freedom na gawin yung mga bagay na gusto ko gaya ng church ministry. Peace of mind dahil hindi na problema ang pera at magkaroon ng overflow para sa family, relatives at pagtulong sa iba. Now, you might say, good for you, Ray. Ikaw na ang Lods. Ang good news ay, you can do it too. Ngayon, pag-usapan natin, paano ka ba namin matutulungan to start your mobile cart journey? Pero unahan na kita hindi ito para sa lahat. Kasi may mga qualification kami. Dahil you will be carrying our brand at ang inahanap namin dito ay yung mga willing mag-commit para maging successful ang mobile cart business pag sinimulan nila. Mga taong may whatever it takes attitude na gagawin lahat ng ituturo namin para ma-hit ang target net income per month. At kung sa tingin mo ay ikaw yung klase ng tao na yon, continue watching. Malaki rin ang required investment. Lalo na may vehicle, fabrication, and initial product inventory tayo na pinag-uusapan dito. Isa pa, this is a legit brand and business. Registered tayo sa SEC with Mayor's Permit and BIR. Kompleto ang legalities natin. Na-interview na rin tayo sa radio station at na-feature sa national television. Under mentorship din tayo ng Franchise Guru of the Philippines na nagpalaki ng brands gaya ng Potato Corner, Mang Inasal, at iba pang kilalang brands. Once na-qualify ka ng mag-start ng mobile cart business, ito ang mga makukuha mo. Una, ready to roll business. The Chicks ni Lods motto. Kasama na dyan yung Yamaha YTX 125 na brand new na sa'yo nakapangalan, kaya may asset ka. State of the art ang fabricated body na approved ng engineers namin. At powered na rin ito ng solar panel, kaya may ilaw kahit gabi. Ang value niyan ay 700,000 pesos. Pangalawa na makukuha mo, all equipments na kailangan mo to operate ay provided na. May paunang product inventory na rin tayo worth 75k pesos na ibebenta mo na lang agad. Ang value niyan ay 100,000 pesos. Pangatlo, profitable location assistance. So meron kang confidence that your business will be profitable. Ituturo namin sa iyo yung mga diskarte sa mga pwesto na natutunan namin over the last 5 years operating a mobile cart. Ang value niyan ay 3,000 pesos. Pang-apat, grand opening support. Pupunta kami sa grand opening or big day mo.
Meron kaming production team na dadalhin, meron kaming pabalun at ribbon cutting. Kami rin ang mamimigay ng mga libreng meal sa lugar mo para makilala ka agad. At ang value niyan ay 50,000 pesos. Panglima, private VIP group chat. You will not do this business alone. Nandito kami to answer your day-to-day questions and concerns. For me, ang value niyan ay priceless. Dahil magkakaroon ka ng access sa akin at sa team namin anytime. We are after na magkaroon tayo ng long-term business at relationship. Pang-anim, franchisee regular meeting. Imagine being surrounded by like-minded people and community who will push you to achieve greater things. Ang value nito ay 5,000 pesos. Pang-pito, live and actual training. Mag-schedule tayo ng intensive training for you and your staff dito sa office or via online. At ang value nito ay 10,000 pesos. Pang-walo, the CNL Online University. Very proud kami dito. This is a platform na may special access ka. Nandito lahat ng step-by-step training na kailangan mo to succeed in business. Lahat ng mga trainings na kailangan mo at ito na rin yung mga trainings na pwedeng ma-access ng mga crew or staff mo para hindi ka na magte-train sa kanila. Dito mo rin ma-access yung trending reels masterclass, intensive tutorial kung paano ka makakagawa ng contents na magdadala sa iyo ng maraming customer. Nakadesign ang mga training na to para kahit wala ka pang experience sa content creation, kaya mo na agad mag-trending using our proven formula. At dito mo rin ma-access yung guerrilla marketing strategy. Ito yung intensive marketing course para mapasa ko sa iyo yung mga proven strategies sa mobile cart business para hindi ka na makakapa sa mga gagawin para mapataas ang iyong benta. Ang value nito ay 15,000 pesos. Pang-siyam, done for you Facebook page. So you can also sell and take orders online and make more money. Hindi ka na mahihirapan mag-set up ng social media accounts. Dito ka rin makakakuha ng online orders at ang value nito ay 1,000 pesos. Pang-sampu, done for you marketing materials. So you can attract more customers and grow your business faster using social media. Dahil may team na kami naggagawa ng mga marketing collaterals para sa iyo para hindi mo na kailangan mag-hire ng sariling graphic designer or mga freelancer. At ang value nito ay 15,000 per month. And the last thing na makukuha mo na for me ay sobrang valuable ay intensive business coaching. Sa mga unang buwan, meron tayong intensive online coaching session kung saan ituturo namin sa iyo step by step ang mga gagawin mo, mga proven strategy para masigurado ang success mo sa negosyo. Imagine this, yung 5 years of wisdom and experience namin sa mobile cart negosyo ay ipapasa namin sa iyo sa mga intensive coaching session natin. Hindi ito puro knowledge base lang, but purely tactical and transformational. Dahil mag-uusap tayo dito from the mindset, personal development, at yung mga habit na kailangan mong matutunan. Mga execution na magdadala sa iyo sa success ng negosyo mo. Yung mga natutunan ko, paying millions of pesos from my personal mentors, attending local and international seminars, ay systematical kong ituturo sa iyo. And why am I doing this? Dahil ang success mo ay success din namin. Pag naging successful ka, gaganda ang brand. Magiging maganda ang orders mo. At syempre, connections at partners na rin tayo. Kaya win-win ito para sa ating dalawa. At ang value ng intensive business coaching na to ay 200,000 pesos. And you will also get the following. Syempre, use of brand name and logo, operation manual and costing training, use of proven and profitable business system, may POS system na rin tayo, tutulungan ka namin sa Foodpanda at mga online ordering system at covered din ito ng franchise agreement. Sa madaling sabi, everything that you need so you will just focus on your operation. So to recap, ito yung mga makukuha mo. The CNL Moto, valued at 700K, equipments and beginning inventory, valued at 100K, profitable location assistance na ang valued ay 3K, grand opening support, we will be there, valued at 50K, private VIP group chat, which is priceless dahil kahit everyday makakausap mo kami, franchisee regular meeting valued at 5,000 pesos, live and actual training valued at 10K, the KRT University access valued at 15K, done for you Facebook page valued 1K,
Done for you marketing materials valued at 15K at intensive business coaching valued at 200K and many more. Ang total value niyan, pag tinotal mo lahat, is 1,099,000. Ang total value na makukuha mo dito ay 1,099,000. Pero don't worry, dahil hindi mo kailangan mag-invest ng ganyang kalaking halaga. Dahil we offer it for a regular price of 800,000 pesos only at makukuha mo lahat ng nabanggit ko. I know that we can agree that this is a fair price, right? Sa iba, ang 800K na price ay standard food cart lang ang makukuha mo. Gagastos ka pa ng malaki sa renovation at syempre yung mga renta at security deposit. And for transparency lang, aside from that, ito pa yung mga fees and charges na babayaran mo. Una, royalty and marketing fee na 5% of sales. Renewal fee after 3 years of 50,000 pesos. At meron din tayong lead time na 4 months after full payment para ma-fabricate at ma-deliver namin sa iyo yung mobile cart mo. So to summarize, ang ating CNL Moto ay may regular price na 800K. Kasama dyan ang 5% na monthly royalty and marketing fee. 3 years lang ang contract natin, kaya may 50K na renewal fee at 4 months ang waiting time. Pero may good news ako para sa iyo. Dahil meron tayong Year 2025 promo. Ano yung promo? First promo, hindi mo na kailangan magbayad ng royalty and marketing fee na 5% of sales forever. Sa'yo na ng buong buo lahat ng sales mo. Second promo, lifetime na rin ang contract natin at walang renewal fee na 50,000 pesos. Third promo, hindi mo na kailangan maghintay ng 4 months lead time to start dahil within 2 months lang makukuha mo na ang mobile cart mo. Ibig sabihin, makakapagsimula ka na agad ng mabilis at kikita ka na agad. At pang-apat na promo, instead of 800,000 investment para sa mobile cart, pwede mo itong ma-avail ng promo price of 497,000 only. So again, this is our year 2025 promo na limited slots lang. So our CNL motto is 497 only. Makakasave ka ng 303,000. At kasama na dyan yung promo na no royalty and marketing fee, no renewal fee, lifetime ang kontrata natin, wala nang renewal fee, at 2 months lang ang waiting or lead time mo. And wait, there's more. For a limited offer only, makakakuha ka rin ng free pop-up booth na ang original price ay 148,000. You will get this for free. Pwede mo itong ipwesto sa tapat ng bahay mo, sa mga streets, sa festival, at pwede mo rin itong gamitin sa events. Libre naming ibibigay ito sa iyo para habang hinihintay mo yung mobile cart mo, pwede ka na agad magbenta within your first week para kumita ka na agad at makilala yung brand sa area nyo. Ngayon, ang tanong mo na lang siguro ay, how to start Barry? How to secure my location? Per barangay kasi yung exclusivity natin. Ang good news ay hindi mo naman kailangan magbayad agad ng 497,000. All you need to do ay step 1, send 5,000 commitment and reservation fee to show na committed ka talaga to start this business. Again, mga seryosong gustong mag-business at willing mag-commit lang ang gusto naming kausap dito. This is refundable kung magbago bigla ang isip mo. Deductible din ito sa total price kapag nag-go ka na. So, ibig sabihin, walang risk dito. We just really want to filter who is serious and committed. And just so you know, we are getting 10 to 20 franchise application daily. So ngayon, tanungin kita, how do you want to pay? So may available tayo na credit or debit card option. Pwede kang magbayad sa Union Bank account natin, pwede rin sa GCash, at pwede rin sa BDO. So if you want to pay the 5,000 commitment fee through Union Bank, nandyan yung ating account number, nandyan din for GCash and sa ating BDO to be deposited sa account ng ating CEO. And you can also screenshot this page. At step number 2, kapag napadala mo na yung 5,000 na commitment fee, mag-email ka lang sa chicksnilods@gmail.com. Isend mo yung screenshot ng payment mo. At isend mo na rin yung full name, mobile number, at location na tinatarget mo. And we will give you a call to schedule you sa ating next step, which is step number 3, attend Discovery Day. Dito, makakausap mo kami. Pag-uusapan natin dito yung next step mo para maging official franchisee ka na ng Chicks ni Lods. So again,
Pwede mong screenshot itong page na 'to para makita mo kung saan ka puwedeng magpadala ng 5,000 commitment fee. And also, available din na magbayad ka through credit or debit card. I-click mo lang yung button sa baba ng video na 'to para madala ka sa detailed instruction. Nga pala, bago ko makalimutan, the fact na napapanood mo pa ang video na ito, ibig sabihin ay ongoing at effective pa ang promo offers namin. 'Pag na-reach na yung target promo slot na available, mawawala na ang promo at babalik na ito sa original regular price na 800,000 pesos. And just so you know, marami rin ang tuloy-tuloy na nag-i-inquire at nagre-reserve ng location nila. So mahalaga dito na mabilis kang mag-take action para ma-reserve mo na ang location mo at syempre, ma-secure mo yung limited promo price at maka-move ka na sa next step. Again, refundable ang commitment fee na 5,000 pesos. If you eventually think that this is not for you, we will return the fee. No questions asked. Walang risk dito. Looking forward ako to see you in your discovery day. Excited ako dahil may mga good news pa ako sasabihin sa'yo. Actually, I'm done na sa pag-introduce sa'yo about mobile cart business. Pero just in case, you might be saying, itatanong ko muna sa spouse or asawa ko. That's great. Dapat mutual ang decision nyo sa pagsisimula ng negosyo. But I suggest, ipasa mo sa kanya ang exact video na napanood mo. Yung link ng video na to ang isend mo instead of explaining on your own para mapanood niya yung exact video na napanood mo. And you might be saying, ang laki naman po ng 497,000. Bakit kailangan ganyan kalaki ang puhunan? So hear me out. Listen to this. Pwede ka naman talagang mag-start on your own. Kaso, sadyang ang gagawa ka nga lang at magsisimula from scratch ng mag-isa. And with that, I cannot guide you. Hindi kita matutulungan in that way. This opportunity is for people na number 1, gusto ng guidance. Number 2, gusto ng business na proven at running na ng ilang taon. Number 3, gusto na ng ready to operate business. At number 4, gusto ng community. Success always takes help. Failure is done alone. Mahirap makakita na nagsasucceed sa anumang venture nang mag-isa lang siya. Kasi mahihirapan ka talaga eh. Pag walang mentors, walang guide, walang community. Ang dami mong pagdadaanan na failure at trial and error. Hindi mo agad malalaman kung ano yung effective ways to operate at makabenta ng marami. Hindi mo malalaman yung right system to autopilot your business. Kung gagawin mo siyang mag-isa, baka mas higit pa dyan yung gagasusin mo sa totoo lang. Pwedeng mag-fail ka pa sa paghahanap ng supplier na maganda or hindi maayos yung fabricator na makuha mo. Madodoblehan ka pa ng gastos. Kumbaga, ang sinasabi ko dito, kung may way naman para mapabilis or dumaan sa shortcut sa tulong ng iba, mas madaling mag-succeed kung ganun. At isa pa, you can never go wrong in investing for yourself. Kailangan mong maki-equip ng tamang skills and knowledge from someone na ginawa na to for many years. Kami nga, marami kaming errors nung simula, mga maling decisions, mga nasayang na pera dahil sa mga pagkakamali. Kaya natuto kami. Dito, hindi mo na kailangan pagdaanan yung mga yan. You can leverage our past mistakes and experiences. Sobrang valuable niyan for your journey sa pagbe-business. You might be saying, hindi pa yata ako ready mag-business. Pero may tanong ako sa'yo. Pero what if ready ka na pala? Kailan mo ba malalaman na ready ka? From my own story, masasabi ko na siguro kung hindi ako nag-invest, siguro hindi ko maaabot itong mga achievements ko na to. Dahil naglakas loob ako noon na magnegosyo, nakapag-quit na ako sa trabaho at sa pagiging OFW. Nakapag for good sa Pilipinas, wala nang boss, I can wake up at any time I want. I can work anywhere. I can travel anywhere. I can spend lots of time with my family. So yan ang mga pwedeng maging kapalit if you take action. Sabi nga, walang aksidente sa mundo. And watching this video until the end, baka yung opportunity na yung lumalapit at kumakatok sa'yo. Ang tanong, igagrab mo ba? Maybe you're an employee at may savings ka na. At gusto mong mag-take charge sa buhay at oras mo. Or OFW ka na mismo na sa Pinas. At gusto mo nang mag-for good. Or gusto mong mas umasenso sa buhay. Or gusto mong mas guminhawa ang pamilya mo. Or gusto mong mas makatulong sa magulang mo. Or maybe, gusto mong maging full-time na negosyante or entrepreneur. Iba-iba yung reason natin. Pero kahit ano pa yan, lagi mong tatandaan, nasa iyo yung bola. Ikaw ang magde-decide kung magte-take action ka ba at sisimulan mo to para makuha yung goal mo or babalikan mo na lang ba yung present situation mo. Hahayaan mo ba na kung ano ka last year or kahapon,
Ganoon ka pa rin sa mga susunod na panahon. Always remember, nothing will change if you don't try. That is a guarantee. Why I'm saying this? I'm just here to tell you na sumabay ka lang. Sumabay ka sa panahon ngayon. Magkaroon ka ng business na may system na mag-generate ng profit sa'yo. Kahit may trabaho ka pa, kasi kukuha ka naman ng employees mo sa mobile cart business. Making six figures from this business, ayaw mo ba nun? We are in the era of social media. Madali na mag-promote ng business ngayon. With all the technology, with all the automations, the tools, may AI na nga Kailangan mo lang matutunan yung mga tamang sistema at strategy. Kayang-kaya mo to. If may mga questions ka pa, pag-usapan natin lahat sa Discovery Day. Looking forward ako to meet you. At salamat sa pagbigay ng iyong quality time. God bless. See you and congratulations.